ating pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng minsan pa ng isang magandang pagbati ng Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. At ganun din po sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim na patuloy pong sumasaliksik sa pananampalataya o sa aral ng Islam at naghahanap po sa katotohanang pananampalataya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Muli po ay naririto na naman po tayo mula sa kapahintulutan muli ng dakilang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magsama-sama na naman po sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras na alauna hanggang alas 2 po ng hapon dito lamang po sa himpilang 792 GBAM Radio. At para po sa mga patuloy na nakikinig po sa ating website sa internet ay ipagpahumanhin po sapagkat mayroon pong depekto ang ating mga kagamitan. Kaya hindi po tayo makikita at mapapakinggan po sa pamamagitan po ng internet. Ngunit sabaybayan nyo po ang mga programang ito. Ito'y matatagpuin nyo naman po sa YouTube. I-click nyo naman po ang Saleh Biray. Ano man po programa ang ginagampanan po namin dito ay makikita nyo po sa YouTube. Diyon nyo po ang tabayanan habang po ang ating aparato sa internet ay mayroon pong depekto. Ang tabayanan nyo po sa YouTube, i-click nyo naman po ang Saleh Biray at makikita nyo po ang mga bagong programa natin dyan sa radio. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya. Pananampalatayang Islam na nagpapalasakit po sa mga kapatiran sa ating pananampalataya at ganon din po sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na maaasahan at pagpapagkatiwalaan, Imam Saleh Biray. Para po sa mga nais magtanong o magbigay suggestion sa atin, ay maaari po kayong mag-text sa 0949-741-3928 at sa mga gusto magpadala ng katanungan na insyaallah malay natin isang araw ay sasagutin natin ito dito sa ating mga programa kapag naipon na po natin ang mga katanungan. Kaya padala na po kayo ng inyong mga katanungan. Insyaallah, isang araw ay sasagutin po natin sa programang ito o baka bigyan pa ng sariling mga paksahin ang mga katanungan ito sa 0949-741-3928. Text lang po kayo. Ang programa pong ito ay isang kagandahang loob po sa isang kapatiran po natin sa pananampalatayang Islam na nandyan po ngayon sa bansang UK. Naway magpalain at kahabagan po siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sige po, at dumako na po tayo sa ating paksa. At ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Napakaganda po ng ating paksahin sa araw na ito. Ang paksa po natin sa araw na ito ay bakit po kaya lilikha tayo ng dakilang tagapaglikha sa mundong ito? Ano po ba ang layunin ng dakilang manlilikha kung bakit po tayo lilikha ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano po ang pinakalayunin? Ang sinabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula po sa banal na Quran kung bakit lilikha niya ang mga tao. Sa chapter 51 verse 56, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko lilikha ang mga tao at jinn. Yung pong jinn, yung mga bad spirit, mayroon pong mga good spirit. Opo. At hindi ko lilikha ang mga tao at jinn maliban lamang sa ako ay sambahin. So ito po ang pangunahing dahilan kung bakit tayo po lilikha ng dakilang manlilikha, upang tayo sa kanya lamang po ay sumamba. Sa versikulo pong ito ay mapapansin natin na mayroong salita na kung saan ay binibigyang diin dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung bakit tayo nilikha. Yaong pong mababasa natin illa, ibig pong sabihin maliban. Mayroon pong exemption ito. Ano yung maliban? Illa liya'budu. Ibig po sabihin, ito yung sambahin lang daw natin ang nag-iisang manlilikha. Ito po ang dahilan
kung bakit po tayo nilikha ng dakilang tagapaglikha, maliban sa siya po ay ating sambahin. Sa makatwid po, tayo po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon pong dalawang kadahilanan. Ang sambahin lamang siyang nag-iisa, at pangalawa po ay huwag tayong sasamba maliban pa sa Kanya. Po, yun po ang pagkalikha natin. Ang sumamba lamang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong mag-aakibat ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Po, pagsamba sa Kanyang kaisahan sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at iwasan ang Kanyang mga ipinagpapawal. Sa ganito po, ang bilang tao na may pananagutan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan niya tayo ng sapat po ng pandama at sapat na pag-iisip. Ang dahilan po kung bakit niya ibinigay ito, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala po ng mga propeta at sugo at revelasyon upang ang tao ay malaman nila kung sino ang sasambahin at papaano siya sasambahin ng kanyang mga nilikha. Sa ganito po ay naganap ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay sumamba lamang sa paraang kanyang nais po. Ibig pong sabihin ay hindi natin sasambahin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala nang gusto ng ating mga nais sa sarili o sariling mga pagnanasa, tulad ng ginagawa ng marami pong tao sa panahon natin po ngayon. Sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala o ang nag-iisang Diyos sa paraang haka-haka. Ang gusto naman ng tao kung ano ang maisip nila bilang paraang pagsamba, ang siyang gagawin nila bilang pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ano po ba ang layunin ng Allah? Kung bakit niya po ipidadala ang mga propeta at sugo at revelasyon para sa mga tao? Ito po ay napakahalaga na malaman ng tao. So bakit nga po ba sila pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 16 verse 36, وَلَكَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At katotohanan, kami ay nagsugo sa bawat pamayanan o bansa ng isang sugo na nagpapahayag sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan at layuan ang lahat na mali at huwag na sinasamba maliban pa sa Allah. Sa bersikulo pong ito ay malinaw po na mula pa sa panahon ni Noah alayhi salam hanggang sa uling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga propeta at sugo na ito ay nagsabi lamang sa kanilang pamayanan o sa mga tao na si Allah lamang ang kanilang karapat-dapat sambahin. Ngayon po, ano po ang dahilan kung bakit sila isinugo? Unang dahilan po kung bakit sila isinugo ng dakilang tagapaglikha upang ituro sa mga tao kung papaano nila sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Upang malaman natin ang paraang pagsamba. Hindi yung sinabi natin kanina mga paraang pagsamba na ito ay mga practical opinion ng mga tao. So ang dahilan po, ang una ay pinadala ang mga sugo at propeta upang ituro kung paano sasambahin ng Allah sa paraang itinuro ng mga propeta na itinuro naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sapagkat po walang tao ang nakakaalam kung paano natin sasambahin ang Allah maliban sa kanyang mga isinugo. Ibig pong sabihin ay ang tao po ay hindi siya nararapat gumawa ng sariling pagsamba, sariling mga imbento na pagsamba, maliban kung ito ay itinuro po ng mga propeta at sugo.
Sapagkat po, ito po ang dahilan kung bakit sila isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay turuan kung paano ang tamang paraan ng pagkilala sa Allah at tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po ang tanda ng matuwid na pananampalataya at tamang paraan upang sambahin ng Allah ay sundin po ang kanyang mga isinugo dito sa atin sa mundo ito. So, ibig pong sabihin ay madali pong sambahin ng Allah sa paraan po ng mga itinuro ng mga propeta, lalo na po ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abay, kahit na po gaano kabuti ang iyong pagsamba, kung ito pong mga pagsambang ito ay hindi itinuro ng mga propeta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, abay, kahit na gaano ito kaganda-ganda ang pagsamba na ito na inaakala ng tao, ay hindi po ito tatanggapin ng dakilang manlikha. Sapagkat po, hindi po tayo marunong sa Allah. Siya po ang pinakamaalam sa lahat. Kaya kailangan sambahin lang po natin siya kung paano ang iniutos niya sa kanyang mga isinugo para sa tao upang ituro kung paano siya kilalanin at sambahin ng mga tao upang ang kanilang pagsamba ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito po, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo upang maituro nila sa tao ang tamang daan upang ang tao ay makamit ang tunay na pananampalataya at tunay po na kaligtasan sa kabilang buhay. Opo, yan po mga kapatid ko sa pananampalataya ang dahilan kung bakit isinugo ang mga propeta. Of course, inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o linikha niya tayo upang tayo ay sumamba sa Kanya. Abay, papaano natin sasamahin ng Allah kung walang mga sugo at propeta na ipadadala upang malaman natin ang tamang paraan pagkilala at pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng mga revelasyon at kanyang mga isinugo na mga propeta. So, yan po ang dahilan kung bakit mayroong mga sugo at mga propeta. Ituro ang tamang daan, ituro ang pagsamba upang ang tao ay magtagumpay, mailigtas niya ang kanyang sarili mula sa kaparusahan ng apoy ng impyerno doon sa kabilang buhay. Ano pa po ang dahilan? Bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at propeta? Upang ipakita sa mga tao ang ebidensya tulad ng kanilang milagro at iba pa, upang ito ay sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpakita sila ng mga milagro na ito ay sinabi nila na ito'y mula sa Allah, na walang makakagawa sa mga milagrong ginawa nila maliban ang tunay na manlilikha, upang ang mga tao ay kumbinsihin na sambahin ang Allah. Upang sa ganun ang mga tao ay matapos maipakita ang mga ebidensya na ito, ang tao ay wala na pong maidadahilan laban sa Allah doon po sa kabilang buhay bilang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Isa pa po kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at mga propeta. Sila po yaong mga habag po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 21 verse 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo maliban lamang na tanging habag sa lahat ng mga nilalang. Opo, mga habag po ang mga sugo, mga habag po ang mga propeta, mula po sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga propeta ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at higit po sa lahat ay pinagbilin nila na lumayo tayo sa mga huwad na pagsamba
At ito po ang dalawang layunin ng ating pagkalikha. Sambahin lamang ang Allah, itinuro po yan ang unang kautusan lang lahat ng mga sugo at propeta, at pangalawang itinuro nila ay huwag tayong sasamba o magbibigay pagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang kaakibat kay Allah Azza wa Jalla. At siyempre po, itinuro din po ng mga propeta kung papaano po ang pag-iwas sa pagbibigay pagtatambal sa Allah. Po, ngayon po, itinuro nila ang pagtatambal na makagawa tayo ng pagtatambal sa Allah. Sa Islam po ay madali po natin itong matitrace, malalaman kung papaano ang isang Muslim ay nakagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano po? Papaano agad natitrace ito ang pagtatambal na ito? Ganito po ito sa Islam. Una po sa lahat, dapat nating malaman na ang kaisahan po ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang dapat sambahin ay sa pamamagitan po ng ganap na pagsuko sa 30 sangay na ito. Mayroon pong 3 sangay na dapat tayong sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba sa kanyang kaisahan ay mayroon po itong 3 sangay. Ang unang sangay po na dapat nating sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasambahin natin siya na naniniwala tayo bilang kanyang kaisahang Panginoon. Walang ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ar-rububiyyah. Ibig pong sabihin ng Panginoon, siya po ang naglikha ng lahat-lahat at wala po siyang kasama. Ang sino man sinasabi natin mayroon pang manlilikha maliban sa Allah ay hindi po ito totoo. Isa lamang po ang manlikha, ang Allah. Ito po ang unang katangian na dapat nating ituring sa ating sarili kapag sinasamba natin ang Allah. Pangalawa po, ito po yung pagkaisahan na wala tayong sasambahin maliban lamang sa Kanya. Mamaya po, ipaliwanag natin itong 3 katangian na ito bilang pagsamba sa Allah upang ganap natin maunawahan. Ang pangatlo po ay ang sambahin natin ang Allah bilang paniniwala ng lahat po ng magandang pangangalan at mga katangian ay hindi po maaaring taglayin ng Kanyang mga nilikha ay tanging sa Kanya lamang po ito. Dito po, sa mga 3 antas o katangian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan ng tao kung siya ay nakagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag po ang 3 ito ay sinalungat ng tao, alinman po sa isa sa mga sangay na ito ay naibigay ng tao sa isang nilikha lamang, sa ganito po ay nakagawa siya ng malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa lahat ng kasalanan, ito lamang ang kanyang hindi mapapatawad sa kanyang mga nilikha ang bigyan siya ng malaking pagtatambal sa kanyang pagsamba. Unahin po natin ang kanyang kaisahan sa Panginoon. Ibig pong sabihin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu. Chapter 19 verse 65. Siya po ang Panginoon sa pagitan ng langit at lupa. Ito po, kaya dapat lamang po siyang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad din po na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 35 verse 3, Hal min khaliqin ghayrullah. Mayroon pa bang manlilikha maliban sa Allah? Sa makatwid po, ang sino mang bigyan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, dito siya ay nakagawa ng pagtatambal. At ito pong manlilikha na ito ay mayroon po itong 2 uri. Una pong uri na nakapagbibigay pagtatambal ang Allah sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lilikha sa kanyang panglilikha, ay ang unang uri po ay yung binibigyan natin katambal ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang katangian, na ang kanyang pagkapanginoon, na siya ay manlilikha, siya lamang ang manlilikha, ay ibinibigay natin ang mga katangian niyang ito sa ibang tao.
Tulad halimbawa po, para makuha natin. Ang mga Hinduism, kinilala nila si Brahman na nagsalarawang tao na kung saan siya ang kinikilala ng mga Hinduism na naglikha sa santinakhan. Nakuha niyo kapatid? Imbis na ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ay ibinigay ito kay Brahman na sinasamba ng mga Hinduism na siya raw po ang manlikha ng lahat-lahat. Ibig pong sabihin, ang ganito pong paniniwala na ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala siya lamang manilikha at ibinigay ito sa mga kanyang nilikha ay nakagawa po ng kawalang kapatawaran ang tao sa sino mang umimbento nito at sino mang magpatuloy sa ganitong paniniwala. Ibinantay nila sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang manlilikha. Sa ganito po ang lahat ng naniwala na si Brahman ay manlilikha, sila ay nakagawa ng shirk o rububiyyah. Ganon din po ang mga Zoroastrians. Inakala nila na si Ahura Mazda ay ang naglikha ng lahat ng mabuti. Ganon din ang Yoruba religion na may humigit pong kumulang na tagasunod na 10 bilyon mula po sa West Africa, na ang paniniwala nila ay si Honorius ang nag-iisang Diyos ang manlilikha. Ang sino man ang naniniwala sa mga ito na si Honorius ang manlilikha bilang rububiyyah, sila po ay nakagawa ng kawalang kapatawaran sa Allah. At ganoon din po sa ating mga kababayan na mga kakristyanuhan, na ang paniniwala po nila na ang Diyos ay may 3 persona. At ang lahat ng ito ay iisa lamang at may bahagi sa lahat ng nilikha. Ang lahat ng mga ito ay tinatawag na sila ay nakagawa ng shirk o rububiyyah, sapagkat ibinantay po nila sa Allah sa nag-iisang manlilikha. Ang mga ito bilang mga nilikha lamang ng Allah ay ipinapantay nilang sila din ay naglikha sa santinakpan. Subhanallah, wala pong manlilikha maliban lamang po sa Allah Azza wa Jalla. Kaya ang sino mang tao po na naniniwala na mayroon pang manlilikha maliban sa Allah, abay nakagawa po kayo ng shirk o rububiyyah. Ang pangalawa pong uri ng shirk o rububiyyah ay yaong pong ipinagkakaila po natin na walang manlilikha. Ang mga filosofiya, ang mga ideolohiya ay itinatakwil nila na mayroon daw manlilikha. Isa na rito ang atheism. Ang sabi nila ay walang manlilikha. Sila ang mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos na manlilikha. Ganon din ang turo ng mga Jainism na walang Diyos daw kuno, walang manlilikha. Isa rin sa panahon ni Parao, sa panahon ni Musa alayhisalam, itinatwa niya rin na mayroon pa bang ibang Panginoon maliban sa kaniya. Ibig sabihin, kapag Panginoon ay manlilikha, mayroon pa ba daw ibang manlilikha maliban kay Paraon? Faqala ana rabbukumul a'la. Siya ay nagsabi si Paraon, ako ang Panginoon, ang kataas-taasan. Siya raw ang manlilikha, ang kataas-taasan. Subhanallah, ang lahat ng mga ito ay pagsalungat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong manlilikha lamang na nag-iisa. At pagpapasalungaling na ang Allah ay manlilikha, sa ganito po sila ay nakagawa ng shirk o rububiyyah. Ang sino mang tao na nagpapasalungaling na mayroong manlilikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang naglikha, ikaw ay nagpapasalungaling na walang manlilikha, ikaw po ay hindi mapapatawad. So madali pong matrace ng mga Muslim. Kapag ikaw ay natuturing na mayroon pang manlilikha maliban sa Allah, nakagawa ka ng shirk o rububiyyah. Kapag ikaw ay naniniwala na walang naglikha, hindi ang Allah, walang manlilikha, ikaw ay nakagawa ng shirk o rububiyyah. Ito po ang unang katangian ng Allah. Ang pangalawa pong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaw pong kaisahan ng kanyang pagka-Diyos, na hindi ito pwedeng pasinungalingan at hindi
Hindi po pwedeng pasunungaligan ng kanyang mga lilikha. At hindi rin pwedeng pantayan ang kanyang kaisahan ng kanyang magagandang pangalan at katangian. Ibig pong sabihin, mayroon pong magagandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at katangian. Sa Islam po, kapag sinabi mo ang iyong Panginoon, manlilikha ay ang Allah, automatic po ay mayroon po itong 100 pangalan. Kasama na po dito ang kanyang mga katangian. At ito po ang tanging bukod sa kanya lamang at hindi po maaaring angkinin ito. Sino mang kanyang lilikha ay walang makakaangkin ng kanyang mga pangalang banal at mga katingayan. Ito po ay sa kanya lamang. Ito po ay mayroon ding 2 uri upang matris natin na ang tao ay nakagawa ng pagtatambal sa Allah sa pamamagitan po ng pagbibigay papapantay sa kanyang banal na pangalan at katangian. Ang una po ay pagbibigay pagtambal sa pagitan ng paggawa ng tao upang pamarisan ang kanyang katangian o ito ay pasinungalingan ang kanyang katangian. Opo, tulad ng ginagawa ng mga Hindus, Buddhism, Christian at iba pa kung saan sumasamba sila. Sumasamba sa hindi mabilang na mga Diyos-Diyosan. At ito po ay ikinukonsider nila na ito ay ang mukha ng Diyos. Ito raw ang katangian ng Diyos. Hindi po ba wala pang nakakita sa Diyos? So paano na nabigyan ng katangian ng Diyos? Ganon din po ang iginuhit ni Michelangelo noong 1565 mula po sa pintura na inukit niya ang larawan daw ng Diyos sa kisame mula sa Sistine Chapel sa Vatican, na kung saan doon nagkapinta ang isang matandang European kung saan mahaba ang balbas at buhok na may kulay puti at kung saan ito ay nakahubad. Katotohanan, ang ganitong uri ng gawain na bigyan mong wangis ang Allah ay isang gawain shirk, sapagkat po ang wangis ng Allah ay hindi mo maiwawangis sa kanyang mga likha. Ang katangian po ito ay sa kanya lamang, wala po siyang kamukha. Sapagkat ang sino mang naniniwala na gumawa ka ng kawangis ng Allah at ito ay iyong sambahin, ibilang mo bilang Diyos, ipantay mo sa Allah na ganito ang itsura ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong ito ay ipinantay nila ang katangian ng Allah sa mga lilikha. Tunay na sila ay nakagawa ng kawalang kapatawaran sa dakilang manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay wala kayong maitutulad, wala siyang kawangis sa kanya pong mga lilikha. Malinaw po. Ang katangian po ng Allah ay wala po itong kawangis, kaya hindi natin maaari po siyang bigyang kawangis. Ang sino mang nagbibigay kawangis sa Allah at ipangaral na ito ang Diyos, siya po ay nakagawa ng shirk, al-asma wa sifat po. Ang pangalawang uri ng katangian, mga banal na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang madali natin itong matrace na nakagawa ang tao ng shirk, al-asma wa sifat, ay ayaong pong pagbibigay ng pagtambal sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pangalan po. Ito po ay mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay sa kanyang mga lalikha, at ito ay kanilang sinasamba bilang kapantay niya. Ito lamang po. Ito lang ang lumang tradisyon ng mga Arabo. Sa lumang tradisyon po ng mga Arabo na sumamba sa mga idolo kung saan ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinigay sa mga ito, tulad ng 3 idolo na kanilang sinamba. Si Allah, ang ibig pong sabihin ng Allah ay Al-Ilah or Allah. At pangalawa po, ang pangalan ng Allah ay binigay sa mga sinasamba nila, si Al-Uzza, mula po sa pangalan ng Allah ng Al-Aziz o Al-Mana'at, mula po sa pangalan ng Allah na Mana'an. Ibinigay po nila ang pangalan ng Allah na tanging sa kanya lamang sa kanilang mga sinasamba. Ganon din po sa panahon ng sugo na mayroong nagaganap. Sa panahon ng sugo, mayroong pong nagpanggap na propeta at ginamit nila ang pangalan Rahman, ang mahabagin. At lahat ng mga ito na sino mang sumamba na ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinigay sa mga lilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakagawa po sila ng shirk, al-asma wa sifat. Yan po.
Matatrace niyo po agad. Kapag ang pangalan ng Allah ay ibinigay niyo po, ang tulad ng mapagpatawad, wala pong ibang mapagpatawad sa mga kasalanan ay maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon pa tayong sinabi nagpapatawad, maliban pa sa Allah, ay nakagawa po kayo ng malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, kapatid, sa pananampalataya. Ang pangatlo po upang matrace natin, upang nakagawa, kung paano tayo nakagawa ng shirk, ay yaong naman pong tinatawag na pagbibigay po ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong pong sumamba tayo maliban sa Allah. Hindi po natin dapat itong pantayan at salumatin. Wala po tayo dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinuman pong sumamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon po itong dalawang uri at nakapagbigay kayo ng pagtatambal sa Allah. Ang una pong uri ng pagbibigay, pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsamba, ito po yung sumasamba po tayo ng lantaran maliban sa Allah. Paghingi ng tulong sa mga patay at banal na tao, sa mga jinn, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga imahin, mga bituin, araw at kalikasan, banal na tao at iba pa. Ang sino man pong sumasamba ng lantaran sa mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakagawa po siya ng pagtatambal sa Allah, sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Po, ito po yung tinatawag sa Arabic ng shirk Allahiyah. Pagbibigay pagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po ang unang kanyang uri. Ang pangalawang uri po ay ang pong pagbibigay, pagsamba bilang maliit na pagtatambal lang po ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliit po na pagtatambal bilang katulad nito ay ang panunumpa maliban sa Allah. Sumusumpa ka maliban sa Allah. O kaya dili kaya yung sabihin mo kung di dahil sa Allah at sa iyo ay hindi sana ako gumaling. Sabihin ko tinulungan mo na salapi kayamanan ng tao ito, siya ay nagpagamot. Nasabihin niya kung di dahil sa iyo at sa Allah, hindi sana ako gumaling. Ang tao ito ay nakagawa ng shirk asghar. Ito lang po ang tanging pagtatambal na hindi po lumalabas sa Islam. Ngunit kung loloobin ng Allah ay parurusahin dito sa impyerno apoy at saka niya po iirhabon ang tao nito. So sa ganito po natin natatrace ang pagbibigay pagtatambal sa Allah. Yaong kung natitrace natin kapag tayo ay nakagawa ng shirk al-rububiyya, shirk al-uluhiyya, shirk al-asma wa sifat. Ano man ang nagawa natin diyan sa kanyang mga banal na pangalan, ibinigay natin sa iba at sambahin at galangin, o ang kanyang mga katangian ay ibigay sa kanyang katulad na nilikha lamang natin, o ang kanyang pagsamba ay sa pamamagitan ng paglilingkod maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman po siya ay mayroon pang pinaniniwalahan na mayroon pang ibang manlilikha maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman itinatakwil niya na mayroon manlilikha, ang lahat pong ito ay itinakwil ang katangihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man po sa tatlong katangihan na ito, nataglay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bigyan nating pagtatambal dito, tayo po ay lumalabas na sa Islam at hindi na ito tayo mapapatawad ng Allah, maliban lamang po tayo ay magsisi at tanggapin ang mga katuruan ito. Nasambahin ng Allah na siya lamang po ang manlilikha. Sambahin ng Allah, walang dapat sambahin maliban sa Kanya, walang paglilikuran at igagalang sa mga sinasamba maliban sa Kanya. Siya lang ang tunay ng Diyos na karapat dapat sambahin, wala na pong iba. At sambahin natin ang Allah na ang lahat ng banal na pangalan at katangian na hindi maaaring taglayin ng Kanyang nilikha ay tanging-tanging sa Kanya lamang po, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngayon naman po, of course, kapag sinamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tayo bigyan ng malaking gantimpala. Bumanggit tayo ng ilang mga gantimpala lamang kapag kinilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang ating sasambahin. Magbigay lamang tayo ng ilan. Kapag po sinamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan po ay ito lamang po ang taong ito ang napatnubayan sa mundong ito, at sa kanila lamang po tunay ang kapanatagan. Mararamdaman nila ang tunay na kapanatagan.
Wala sa sino mang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi sumamba sa Kanya na mabibigyan siya ng patnubay. Walang makakapagbagay ng patnubay sa tao maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang malilikha, alam niya ang kanya lilikha, alam niya kung anong patnubay ang nararapat ibigay niya sa kanila. Kaya ang sino mang kikilala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya makakaya ng patnubayan ng taong ito sa mundong ito higit sa kabilang buhay at hindi niya mabibigyan ito ng kapanatagan. Ngunit kapag sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak po ay makakamit mo ang patnubay. Sumunod ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid ko sa pananampalataya, sundin mo lang ang Allah. 100% magagamit mo ang sinasabing patnubay natin sa programang ito, Islam ang liwanag, insyaAllah. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Chapter 6 verse 8. Alladhina amanu walam yalbasu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sila na mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah at hindi inahalo ang kalituhan sa kanilang paniniwala na may kamalin sa kanila lamang ang kapanatagan at sila ang napatnubayan. Malinaw po. Pangalawa po, gantimpala ang Allah na makakamtan ng isang tao kapag sinamba mo lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang susi po ng paraiso, ang susi po ng pintuhan sa paraiso upang makapasok ay ibibigay sa inyo ng Allah. Azza wa Jalla. Totoo po ito. Sabagat po ang susi ng paraiso na banggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang susi daw po sa paraiso ay ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po ang susi ng mga pintuan sa paraiso. Upang ang tao ay makapasok doon ay kailangan niya po ang susi. At ang susi po ay sambahin lamang nag-iisa, ang dakilang manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Para po sa ating mga kababayan po, sa mga naghahanap ng tunay na kaligtasan, tunay na patnubay, ito po ang susi na ipinangaral po lahat ng mga propeta at sugo. Unang-unang pinangaral nila ang sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Ito po ang susi sa paraiso. Pangatlo po, kapag po sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, po, siya lamang po ang iyong sasambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag sinamba mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito naman po ang susi upang matanggap lamang ang mabubuting gawa. Ibig pong sabihin ay, ano man po kabuti ang iyong ginagawa, pakainin mo man po ang isang barangay, paaralin mo ang dapat lahat paaralin sa isang barangay, patayo ka man ang paaralan sa isang barangay, kupkupin mo man ang lahat ng mga pulubi, ibusin mo man ang lahat ng kayabanan mo sa lahat ng mahihirap. Kung ang sinasamba mo ay hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala pong tatanggap sa iyong gawang mabuti na yan po. Yan po ang totoo. Kung gusto mo pong matanggap ang iyong mabuting gawa, ay sambahin mo muna ang tunay na manlilikha. Upang sa ganun, ang lahat ng ginawang mabuti ay tanggapin ng Allah. Ano ang ebidensya? Sa chapter 6 verse 88, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau ashraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Datapwat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sila ay magbigay ng pagtatambal ng iba pang pagsambah bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang maibibigay na kapakinabangan sa kanila. Malinaw po. Ang lahat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanilang mga ginagawa, ano man ito kabuti, ay wala pong kapakinabangan sa kanila. At muli po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 39 verse 65, ito po ipinagbilin din sa mga propeta na una pag propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito po ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 39 verse 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أعمالك ولتكونن من الخاسرين. At katiyakan ito, O Muhammad, ay inihayag namin sa iyo. At katulad din ito ay ipinahayag namin sa mga sugo na nauna pa sa iyo. Kung ikaw ay magbibigay ng pagtambal ng iba pang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan walang magiging saysay ang iyong mga gawa sa buhay na ito at walang pagsala na ikaw ay kasama sa mga talunan sa kabilang buhay. Malinaw po. Kahit na gaano kabuti ang iyong ginawa, kapag hindi mo sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayaw mo't maniwala ka, kapatid ko sa pananampalataya, ay wala pong tatanggap ng mabuti mong gawa hanggat hindi mo sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Po ang makakamit ng isang taong sumasamba sa Allah, matatanggap po, katiyakan po ang lahat ng kanyang ginagawa at hindi niya po pagsisisihan ang lahat ng mabuti niyang ginawa. Hindi tulad ng mga hindi naniniwala sa Allah at hindi sumasamba sa Kanya, sa araw ng paghukom ay pagsisisihan nilang lahat ang lahat ng mabuti ng kanilang mga ginawa. Bakit hindi nila ginawa ito sa Allah subhanahu wa ta'ala o para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pang-apat po, kapag sinamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito naman po ang susi upang matanggap ang paghingi natin ng tawad sa Allah. Sapagkat po ang pangalang pagpapatawad ay nabanggit po sa kanyang mga pangalan ito ay mayroon po itong 5. Na sa kanya lamang po ito, siya po ang mapagpatawad. Ang nagpapatawad ay kabilang po ito sa kanyang mga pangalan at katangian. Wala pong magpapatawad ng ibang kasalanan maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang taong gusto niyang mapatawad ang kanyang mga nagagawang mali ay kailangan niya munang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit humingi ka pa ng tawad, ngunit hindi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala humihingi ng tawad, maniwala ka, kapatid, walang magpapatawad sa iyong kasalanan maliban ang Allah. Kaya ito ang susi ng pagpapatawad, ang sambahin mo muna ang Allah at saka ka humingi ng tawad. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 4, verse 17. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan sa kawalan ng muwang. At karakaray nagsisi matapos ito, sa kanila ay ibabaling ni Allah ang kanyang kapatawaran. Malinaw po. Malinaw po na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang po ang may kakayaang patawarin ang sinumang taong nagkakasala. Ang kondisyon po ay sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, anumang kasalanan ang iyong nagagawa ay patatawarin ka ng Allah. Allahu Akbar. Ganyan po ang mga benepisyo kapag sinasamba natin ang tunay na manlilikha. Walang makakagawad ng mga itong binabanggit natin maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakagawad nito. Ang pagpapatawad, ang pagtanggap ng mabuti, ang susi sa paraiso, walang makapagbibigay niya maliban lang talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya panghawakan natin mahigpit ang ating relihiyon. Huwag na huwag tayong bibitaw tulad ng isang espada na matalim na kung saan doon nakakapit ang ating mga palad. Huwag natin itong bibitawan kahit na tayo ay nasusugatan sa ating palad, sapagkat katotohanan ang lahat ng ito. Ang binabanggit natin ay walang makapagbibigay maliban sa Allah, at sa kabilang buhay, insyaAllah, makakamit natin lahat ang tunay na tagumpay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, isa pa, kapag sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay nagkamali at humingi ka ng tawad, papalitan pa ng mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagawa mong mali. Allahu Akbar. Nakagawa ka na ng mali, humingi ka ng matapat na pagtatawba o pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong nagawa mong mali ay papalitan pa ng mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pa bang iba na makapagbibigay ng ganyan maliban sa Allah? Pagkatapos mo magkamali, magkasala at humingi ng tawad, ay papalitan pa ng mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ebidensya? Chapter 25. Chapter 25. Verse 68 hanggang 70. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
Wa may yaf'al dhalika yulqal athama. Yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila na hindi nalalangin sa ibang Diyos maliban pa kay Allah, at hindi pumapatay ng tao na ipinagbawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan, at hindi rin nangangalunya. Ang sino mang gumawa nito, ibig sabihin sumamba sa ila, mangalunya at pumatay na walang katarungan, ang sino mang gumawa nito ay makakatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing dalawa sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay at siya'y mananatili roon sa kahihiyan. Maliban sa mga nagsisi at kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng kabutihan para sa kanila. Papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanang nagawa ng mabubuting gawa. At si Allah ang lagi na nagpapatawad, ang pinakamaawa. Allah. Kapag po ikaw ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakagawa ka ng kasalanan at nagsisi ka ng matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, anumang kasalanan ito ay tutumbasan ng mabuti ng Allah. Ganon din po sa mga bagong yumayakap sa Islam. Gaano man karami ang nagawa ng kasalanan ng isang Muslim na ito, gaano man ito katanda, ang lahat ng nagawa niya nakaraang kasalanan noong hindi niya sinasamba ang Allah, kapag ikaw po ay kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng mabuti sa pananampalatayang Islam, ang lahat po ng iyong ginawang mga mali noon ay wala pong makapagbibigay na palitan mabuti ito, maliban lamang po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Para po sa ating mga kababayan, ito po ang pagkakataon upang balikan ninyo ang Allah. Ang mga nagawa niyong mabuti noon na hindi masayang, ito po ipakikita ng Allah, at pati na ang masamang mga ginawa ninyo ay papalitin na ng Allah ng mabuti. Allahu Akbar. Isa po, kapag kinilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tinatanggap niya ang iyong mabuting gawa, mayroon pong tulay doon sa itaas ng impyerno. Ang makatatawid lamang po doon ay mayroong mga liwanag. At wala pong mabibiyang liwanag sa mga tatawid sa sirat na yaan, sa taas ng impyernong yaan, maliban sa mayroong mga liwanag. Yaong mga mayroong liwanag na tatanggapin nila doon ay yaong mga tinanggap lang po ang kanilang mabubuting gawa. So, ibig sabihin po, mga Muslim lang po ang makakatawid doon. Sapagkat po, ang lahat ng hindi kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bibigyan ng liwanag, at dahil po, hindi natatanggap ang kanilang mabubuting gawa, mananatili sila sa dilim, wala silang liwanag, hindi po sila makakatawid sa isang tulay na yaan, kung saan lahat po sila ay babagsak doon sa impyernong apoy. Kung kaya ang gusto ninyo ay makatawid, magpalisahan po tayo sa mabuting gawa, sapagkat nakabase po ang liwanag natin sa pagtawid sa sirat na yan, sa tulay na yan, sa itaas ng impyerno, base po yan sa ating mabubuting gawa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, pakaramihin natin at magpalisahan tayo sa mabuting gawa, sapagkat kailangan natin dito sa pagtawid natin sa kabilang buhay. Ang higit na maraming mabuting gawa, maraming liwanag, at higit na matagal ang liwanag, ay makakatawid tayo ng ligtas, insyaAllah, sa tulay na yan, sa itaas ng impyerno. At higit po sa lahat, bilang panghuli, kapag sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay po na walang halinlangan po na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang sino magsumamba sa Kanya at siya ay madatnan ng kamatayan, na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala pong alinlangan na makikita niyo po ang manlilikha. Yan po ang pinaka-the best na gantimpala ng manlilikha, ay yaong makita natin ang manlilikha na kung saan walang makakakita sa Kanya maliban lamang silang mga sumamba at mga naniwala sa Kanya. At makakalimutan niyo po ang ganda ng paraiso kapag nakita niyo po ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang itsura ng Allah. Bagamat hindi niya pa ito rin nakita, ngunit po tiyak, dahil walang kamukha ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung maganda ang mundo, maganda ang paraiso, ay tiyak po higit na maganda ang manlilikha. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 75, verse 22 hanggang 23. Wujuhu yawmaidin nazira ila rabbiha nazira. Sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito, ang ibang mukha ay magniningning sa kislap at kagandahan na nakatingin sa kanilang Panginoong Allah. Allahu Akbar.
So malinaw po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila pong mga magtatagumpay doon sa paraiso ay makikita na po ang tunay po na manlilikha. Opo. Napakaganda po ng paksahin po natin sa araw na ito. Sana po ay naging kapaki-pakinabang na naman po ito sa ating mga kapatiran ang paksahin natin sa araw na ito. Inuulit ko po, nagkaroon po ng problema ang ating internet, kung kaya po hindi tayo maaaring mapakinggan at mapanood po dyan, ngunit maaari nyo pong subaybayan ang programang ito. Lahat po ng programang inilalahad natin sa ating programang Islam ang Liwanag ay matatagpuan nyo po sa YouTube. I-click nyo lang po ang Saleberay, S-A-L-E-H, Victory I-R-A-Y, Saleberay. Pumili po kayo doon ng mga programa natin, mga nailahad dito at iba pang mga dawa natin, at doon po ay makapag-aral tayo sapagkat po ang mga pinapaksa natin ay tunay po na ito po ay talaga pong pinagsusumikapan natin maiparating ito ng nasa tama, insyaAllah, at maging kapakipinabang sa ating mga kamusliman. So, hindi po kayo magsasawang balik-balikan po yan upang marami kayo matutunan, insyaAllah. So, pansamantala po, kami po ay magpapaalam na naman po. At muli po si Allah sa susunod na linggo ay magsama-sama na naman po tayo sa isa ng mga paksain. So, kami po ay magpapaalam po pansamantala. Wakiradam, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa mananampalataya, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po kami at makinig sa programang Islam ang Liwanag dito po sa GBAM 792 Angeles, Pampanga, mula po sa oras ng 1:00 hanggang 2:00 ng hapon po sa araw ng linggo. Tayo po ay manatiling sumabaybay at manatiling makinig na patuloy po natin itong pakinggan ang programang Islam ang Liwanag para po sa ikauunlad ng ating mga kaalaman. The preceding program has been a paid broadcast. Views and opinions are solely from the host and do not necessarily reflect those of the station. Hindi ka pa, ikit kaya din yan. Pangano ka nga to. Everyday po ako kaso pag Sunday po kasi ang umaga lang. Kaso wala yung technician kaya medyo... Next mo lang siya yan. Next mo lang. Kailan balak nila lumipat ka lang malilipat ko? Hinihintay nga namin yung gossip. Ayos na kasi doon.